Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So for today's video ay may gagawin tayo. So mag-install tayo ng motor. So nasira na kasi yung motor na na original. So nagpa-rewind tayo mga kadiskarte. Pero bago natin simulan ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So ito yung mga wire mga kadiskarte. So kapag kayo ay bumili ng mga ng motor, halimbawa gusto niyo magpalit dahil sira na yung motor na ginagawa nyo, kailangan tanungin nyo agad doon sa nagtitinda o doon sa mismong store or repair shop kung atin po yung common. So tanongin nyo na lang kung ano yung speed 1, speed 2, speed 3. So dahil po ay lagi po akong bumibili doon sa store na yon, ay alam ko na kung alin po ang yung common. So laging ginagamit po ng color coding ay common. So ito yung laging ginagamit nila, ay kulay green ay common, ang kulay black, kulay white, ito yung 1, speed 1, ito naman speed 2, yung black, at yung red ay speed 3. So kapag ganito mga guys, kapag ganito makikita nyo na parehas ang kulay, ito ay capacitor. So para di kayo malito ay kailangan nyo tanongin, kasi sila na mismo yung nagbobold dito para malaman nyo kung yung speed 1, speed 2 at yung common. So ganun yung ginagawa ko nung mga nakaraan or yung mga hindi ko pa masyadong kabisado ang wire. So kung talagang nakalimutan yung mga guys, at bago pa lang kayo na bumili doon sa isang store, ay pwede nyo naman testerin yan. So ngayon mga kadiskarte, ang gagawin natin ay install na natin to. So install na natin itong motor. So ito na yung ito na yung tinanggalan natin. Bali dispan ito mga kadiskarte. Ang tawag dito ay dispan. At ang capacitor niya ay meron siyang 1.5 microfarad. So 1.5 okay pa siya dahil tinester na natin sa capacitance reading. So ilalagay na natin. Ang paglalagay nito mga kadiskarte ay kailangan hindi baliktad, hindi ganito. Yan. Dapat nakaganyan siya. So yan, ilalagay natin mga kadiskarte. Kung magtatalong ka, yung yung bushing niya, shafting, bagong-bago po yan. So naano ko kasi na umiinit yung motor, kaya ako'y nagpalit. Kahit gumagana siya, ang problema umiinit, tapos maya-maya ay umuugong. So ganito po yung paglalagay niya mga kadiskarte. Ayun, ganyan lang po ang paglalagay niyan. Tapos yung takip, ayan, bago din yung bushing nyan at yung foam or oil pad. So ilalagay na natin to. Ayan, ganyan lang, dandaanin nyo lang natin mga kadiskarte, dahil sayang pag nagasgasan yan, mahal pa naman yan, mahal na yung motor nyan. Depende sa sa tindahan na binibilihan. So itong bili ko nito mga kadiskarte dito sa parting Metro Manila ay 190. So yan yung mga presyuhan ng kung technician ka, yan yung mga presyuhan na 190. Siguro doon sa mga hindi electrician or technician ay maaring mahal ang presyo. So depende po kung kayo ay technician, siyempre may tawad na rin. So ngayon ilalagay na po natin itong tornilyo. So okay na siya, malambot naman, tapos sabay higpit doon sa bawat tornilyo na nilagay. So kapag okay na siya mga kadiskarte, ilagay na natin tong ilagay itong wing arms. Ina natin itong mga kadiskarte. Ayan.
putulan natin kasi masyado siyang mahaba. Putulan natin siya mga kadiskarte. Tapos itong kaputol na ito pwede pa natin magamit sa ibang paraan o ibang bagay. Tatabi lang natin yan. Ayan, balatan na natin to. So kailangan lang mga kadiskarte dito ay kailangan alam mo kung nasaan yung common, nasaan yung speed 1, speed 2 at speed 3. At siyempre yung capacitor kung saan pwedeng or saan inilalagay yung capacitor. So karamihan naman mga kadiskarte dito pagdating sa mga repair shop, yung capacitor ay parehas lang na kulay. Kaya alas hindi tayo magkakamali sa pagdugtong ng capacitor. So okay naman na may mga nag-comment kasi sa akin na bakit daw baliktad yung kulay ng capacitor. So okay naman po siyang baliktarin dahil ang capacitor po ay non-polar. Non-polar po yan. Ibig sabihin po ay wala po siyang polarity. Wala po siyang polarity. So okay na siya. Natanggalan na natin ang balat. Tapos ikakabit na natin dito. At nilagyan ko po siya ng masking tape para hindi tayo magkamali once na inilagay natin. At makikita din ninyo kung paano yung mga technique para madali nyong matrace kung nasaan yung common, nasaan yung speed 1 at speed 2 and speed 3. So dito sa apat na to, ang common, so dapat dito nakalagay C, ilagay ko M, motor. So itong common na to, ito yung common, itong white. So itong common na ito guys, ayan, ilalagay naman natin yung common ng motor. So yung common ng motor, itong kulay green or ito yung live. So ganito lang ang gagawin yung mga kadiskarte. Ayan, dikit nyo yan lang dyan. Yan yung common ng motor. Tapos yung speed 1, yung speed 1 mga kadiskarte, itong kulay gray. So hanapin din natin yung speed 1 ng yung speed 1 ng motor. So saan ba yung speed 1 ng motor dito? So yung speed 1 ng motor mga kadiskarte, itong kulay white. Ayan yung kulay white. Ang isusunod natin mga kadiskarte ay yung speed 2. So yung speed 2 dito sa motor ay kulay black. So kulay black mga kadiskarte yung speed 2. So speed 2 ang kulay black mga kadiskarte. Balatan lang natin to dahil hindi pa pala nabalatan. So ang pagiging technician ay kailangan may tiyaga at may pasensya. Kasi minsan ay hindi natin nakukuha agad-agad sa isang upuan lang. So yung speed 1 dito sa galing doon sa switch ay itong kulay pink. Ayan, speed 2, kulay pink mga kadiskarte. Lagyan na natin yan. Ang speed 3 ay kulay yellow. Tapos dito naman sa galing sa motor ay kulay red. So ayan, up. Tama. Dito naman tayo mga kadiskarte sa capacitor. So okay din siyang magkabaliktad ang kulay or yung capacitor dahil wala po siyang polarity. Pag sinabing polarity, may positive at may negative. So ang tawag doon po ay electrolytic capacitor. So mga ginagamit po yan sa electronics, sa mga radyo, TV at iba pa. Lagay na natin itong capacitor. So ayan mga kadiskarte, nalagyan na natin ng naidugtong na natin. Ang gagawin lang naman natin dyan ay lagyan ng electrical tape.
So dahil wala tayong electrical tape, ito na lang masking tape. Pwede naman yan mga kadiskarte. So ayan mga kadiskarte, nalagyan na natin ng tape. So ang gagawin natin, ayusin natin to, tapos lagyan natin ng cable tie. Ayusin natin to para hindi magkabol-bol. So kailangan natin lagyan ng cable tie. So ayan mga kadiskarte, nilagyan na natin ng cable tie. Tatali lang natin dito sa bakal. Ayan, tali natin yan para sigurado. So ito kailangan, wag kakalimutan ito mga kadiskarte. Ayan, stopper ng hélice. Tapos ayusin natin itong capacitor. So dito yan nakakabit. So ayan mga kadiskarte, nailagay na natin. Siyempre ayusin nga pala natin ito. Ayusin natin na maigi. Ilagyan natin ng cable tie. So ayan guys, na ilagay na natin lahat. Ang gagawin natin ay babalik na natin yung mga hélice, yung cover lahat. Tapos papaanda rin na natin siya. So ibalik na natin siya guys. O ibalik na natin yung housing nito o yung grill. Karamihan kasi ng mga electric fan guys ay lang 4. So ito 5 yung lead niya. So ayan guys, nailagay na natin. Ang gagawin naman natin ngayon ay titestingin. So ikakabit na natin sa kuryente o isasaksak na natin itong ating ginawa o ini-install na dispan. So yan, isaksak na natin guys. Tapos pindutin natin tong speed 1. Yun, ganun siya. Under 1 ka lang. Steady natin. So yan, naka-steady siya. Okay na. So ayan mga kadiskarte, hanggang dito na lang ang aking video at sana ay nagkaroon po kayo ng konting kalaman tungkol po dito sa ating ginawang pagpalit ng bagong motor sa isang dispan. So maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.